Mula sa bulwagang pambalitaan ng City Information Office, narito ang mga balita sa linggong ito. Seguridad sa Kidapawan City, mas pinaigting. Pakinggan natin ang report mula kay Rizel Villote. Sinimulan nang ipatupad ang mas mahigpit na seguridad sa mismong sentro ng lungsod at 24 na iba pang lugar upang supili ng anumang uri ng kriminalidad. Bago sumapit ang hating gabi, nakadeploy na ang puwersa ng Kidapawan City PNP kasama ang mga barangay Peacekeeping Action Team of BPAT sa National Highway at sa iba pang lagusan sa piling barangay. Layunin nito na ipatupad ang curfew hours for minors at ang pagsita sa nakakabulahaw na tunog ng improvised mufflers na madalas ginagamit ng mga kabataan sa drug racing. Sa inilatag na checkpoint sa Quezon Boulevard nitong Lunes ng madaling araw, isang binatilyo ang unang nasampulan. Nang sinita kasi ito at pinagbuksan ang compartment ng motorsiklo, ay may nasilat na pinatuyong dahon ng marijuana. Nasa kustudiyan na ng Kidapawan City PNP ang binata at nakatakdang sampahan ng reklamo sa piskalya. Nagpapatuloy rin ang Oplan Bakal Sita at pagpapatulya sa mga establishmento at mga pampublikong lugar sa lungsod, kasama na ang videoke bars at convenience stores. Para sa Let's Go ng TN Kidapawan Report, ako si Rizel Villote ng City Information Office. Nurala LGU, nagsagawa ng benchmarking kung paano naging consistent SGLG awardee ang Kidapawan City. Pakinggan natin ang report ni Leo Umban. Kilala ang lungsod ng Kidapawan hindi lamang sa likas na kultura at kagandahan, kundi pati na rin sa mahusay na pamamahala at malasakit sa mga nasasukupan nito. Kaya naman, bumisita sa Kidapawan City nitong November 10, 2025 ang LGU Nurala South Cotabato, kabilang ang mga department heads at mga kawani nito para alamin ang mga best practices ng lungsod. Ang lungsod ng Kidapawan ay 7 taon nang magkakasunod na tumatanggap sa isang pinakamataas sa parangal mula sa Department of Interior and Local Government o DILG, ang Seal of Good Local Governance o SGLG. Isang award na nagpapatunay na mahusay na serbisyo publiko ng isang lugar. Bilang isang magandang halimbawa, ang LGU Nurala ay nagsagawa ng benchmarking upang matutunan ang mga initiative at strategies na nagpapanatili ng tagumpay ng Kidapawan sa aspeto ng governance at transparency. Layunin ng LGU Nurala na malaman kung papaano mas mapapalakas pa ang kanilang good practices upang mas mapabuti pa ang kanilang serbisyo. Sa pagpapalitan ng kaalaman, inaasahang mas lalong magpapalakas pa ang governance ng LGU Nurala at mas mapabuti pa ang pamamahala para sila ay makakuha ng SGLG Award. Para sa Let's Go ng TN Kidapawan Report, ako si Leo Umban ng City Information Office. Kawani ng Davao City LGU, bumisita at inalam ang best practices ng Kidapawan City LGU. Narito ang report ni Chayla Baldos. Malaki at maunlad ang lungsod ng Davao, malago rin ang ekonomiya nito, kaya naman isang malaking karangalan ang bumisita at inalam ng mga kawani ng LGU Kidapawan City ang best practices ng lungsod nitong November 6, 2025. Sentro ng kanilang isinagawang benchmarking, ang mabisita ang Kidapawan Skills Training Institute and Assessment Center o KSTIAC at AA Slaughterhouse ng lungsod. Matatandaang ang mga nabanggit na government facilities ay nakapagbigay ng hanap buhay sa maraming Kidapawenyos at nagbigay daan din upang makahanap sila ng kabuhayan sa ibang bansa. Ilan sa mga bumisita sina Davao City Economic Enterprise Manager Maximo Macalipis Jr., OIC Malagos Non-Halal Slaughterhouse, Ms. Gertrudis Peñalosa at Ms. Bianca Marie Uganap. Ang pagbisita ng mga kawani ng Davao City LGU ay tandaan ng pagbubukas ng pinto ng lungsod sa lahat ng mga nais mas makilala ang proyekto at programa ng lungsod na magpapatupad sa mga mamamayan nito. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Chayla Baldos ng Dalaygon Aljon. SK ng Kidapawan, kinilala bilang highly performing council sa lalawigan ng Cotabato. Narito ang report mula kay Rachel Abella. Ginawaran ang Sangguniang Kabataan ng Barangay Binuligan at Sudapin bilang top 1 and top 4 na highly performing council sa ilalim ng Cotabato Provincial Gems for SK o Governance Exemplars for Meaningful Service for Sangguniang Kabataan.
Ang parangal ay dahil na rin sa galing ng naturang mga SK Councils sa larangan ng youth participation in governance na kinabibilangan ng organizational effectiveness, development planning, financial administration, and leadership and innovation. Ang SK Binuligan na top 1 sa Patimpalak na pinamumunuhan naman ni SK Chairperson Romeo Rojero ay nakakuha ng 102.119 ratings. Samantalang ang SK Sudapin na top 4 at pinamumunuhan ni SK Chairperson Julian Lau ay nakakuha din ng mataas na rating na 98.48%. Nakatulong sa pagkakapanalo ng naturang mga SK Council ang suporta at tulong na ipinaabot ng City Government of Kidapawan. Tumanggap ng 100,000 na cash prize ang SK Binuligan at 10,000 cash prize ang SK Sudapin. Sumailalim muna sa masusing evaluation ang naturang mga SK Council mula sa Cotabato Youth Development Division, Provincial Accounting at Budget Office at Cotabato DILG Office. Iginawad ang Provincial Gems for SK noong November 5, 2025 sa Cotabato Provincial Government Complex sa Amas, Kidapawan City. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Rachel Abella ng City Information Office. Opisyales ng Samahan ng mga Kabataang Kontra Droga sa Kidapawan City nanumpa na. Narito ang report mula kay Sheila Panerio. Kabataan para sa kapwa kabataan. Ito ang sinasalamin ng grupong Uniting Youth Against Illegal Drugs ng Kidapawan City. Nitong November 10, 2025 ay nanumpa ang mga opisyalis ng samahan sa harap ni City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista. Ilan sa mga opisyal nito ay ang mga sumusunod: Juana Itzel S. Duran, President; Hans Berhel B. Pido, Vice President; James Edward M. Jaime, Secretary; Irene I. Sumampong, Treasurer; Venus A. Padunya, Auditor; Andrea Maripi Alicaba, PIO; Jesusapat D. Gersaba, Business Manager; Samira S. Kamsa, Business Manager; OJL Padua, Sergeant at Arms; Tripina Collado, Advisor; Rogelio I. Batong Malaki Jr., Advisor. Layunin nitong maprotektahan ang kanilang mga kapwa kabataang Kidapawenyo sa panganib na dala ng iligal na droga at ang kasiraang dulot nito sa kanilang buhay. Ang mga kahalintulad na programa ay sinuportahan ng lokal na pamahalaan ng lungsod, lalo pa at kinabukasan ng kabataang Kidapawenyo ang nakasalalay rito. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Sheila Panerio mula sa City Information Office. SK officials ng lungsod nakiisa sa hakbang kontra droga at terorismo. Narito ang report mula kay Bon Clark Herrera. Ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Sila ang susunod na salinlahing magpapatuloy ng mga nasimulan ng naunang henerasyon. Kaya nararapat lamang na sila ay maprotektahan at magabayan patungo sa tama at tuwid na landas ng kanilang kinabukasan. Ang isinagawang Kabataan kontra Krimen, Droga at Terorismo o KK2 Summit 2025 itong November 5, 2025 ay dinaluhan ng nasa 70 mga sangguniang kabataan officials na tumatayong leader ng mga kabataan sa kanilang mga barangay. Dito ay kanilang napag-usapan ang panganib na dala ng droga at ang masamang epekto ng pakikibahagi sa terorismo lalo na sa kanilang edad at mundong ginagalawan. Nakibahagi sa nasabing aktibidad ang Kidapawan City PNP kasama si Police Lieutenant Colonel Jose Marie Simangan, mga personahe mula sa Philippine Drug Enforcement Agency, the Society for Peace and Development at ilang mga youth leaders ng lungsod. Ang nasabing aktibidad ay sinuportahan ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan bilang bahagi ng kanilang programang mas magpapalakas at magbubuklod sa lahat ng mga kabataang Kidapawenyos. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Bon Clark Herrera ng City Information Office. Mga opisyal ng Kidapawan City Trade and Investment Promotions Board nanumpa na. Pakinggan natin ang report mula kay Methuselah Ocalenia. Sa harap ni City Mayor Pao Evangelista nanumpa ang mga bagong opisyal ng Kidapawan City Trade and Investment Promotion Board nitong Miyerkules ng umaga. Hangad ng mga opisyal na mas mapaunlad pa ang negosyo, gayon din ang pamumuhay ng mga Kidapawenyo sa darating na mga taon. Ang mga bagong opisyal ng KCTIPB ay kinabibilangan ni na City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista, Vice Mayor Melvin Lamata Jr., City Councilors Aljo Cristizon, Carlo Agamon, Galen Ray Lonzaga at Dr. Ted Evangelista. Kasama rin ang mga representante ng mga kooperatiba na sina Marlo Quimada at Joel Velvestre.
pati si Metro Kidapawan Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated, President Nasrullah Badal. Ilang mga office heads rin na magsisilbing miyembro ng nasabing grupo tulad na lamang ni City Assessor Daniel Calawin, City Treasurer Redentor Rial, Acting Ledipo Gillian Ray Malulan at Acting BPLO Head Loki Kinko. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Mito Silaw Kalanya mula sa City Information Office. Fisher Fox sa Kidapawan tumanggap ng red tilapia fingerlings mula sa City Agriculture's Office. Narito ang report mula kay Lloyd Kenzo Wasay. Pinaparami ngayon sa Kidapawan City ang red tilapia na nauna na ipinakilala ng City Agriculture's Office sa pagdiriwang ng Farmers at Fisher Fox Month kamakailan. Kaugnay nito, nasa 21,500 na mga fingerlings ang ipinamahagi sa tatlong mga Fisher Fox mula sa 5 barangay ng lungsod. Kabilang sa mga mapapalad na nakatanggap ng mga similya ng red tilapia ang mga barangay ng Sikitan, San Isidro, Linangcob, Miuhaw at Perez. Bukod sa kita ng mga Fisher Fox, nais din ng City Agriculture's Office na maparami pa ang bilang ng mapulang tilapia na maibebenta sa merkado. Matatandang naunang naitampok ang red tilapia sa sugba sa dalan ng city government na pumatok naman sa panlasa ng mabisita at kidapawenyo. Ang pagpaparami sa red tilapia ay inaasahang maghahatid ng dagdag na pangkabuhayan sa mga small-scale fish farmers ng lungsod. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, Lloyd Keswasay ng City Information Office. Barangay Sibawan, pinagkalooban ng sertipiko ng pagkilala dahil sa kampanya nito kontra kriminalidad. Narito ang report mula kay Lawrence Jude Madeloso. Kapayapaan at katahimikan ang hangad ng bawat opisyal, mapabarangay o lungsod man. Subalit, maaari lang na makamtan ang mga hangaring ito kapag ang mga opisyal at ang mga mamamayan ay nagtutulungan. Ito ang ginawa ng Barangay Sibawan dahil sa malasakit ng bawat mamamayan doon ay nasawatan nila ang magnanakaw na nagtangkang tangayin ang mga alagang kambing doon. Nagkalooban ng Certificate of Recognition ang Barangay Council ng Sibawan kasama ang mga Barangay Peacekeeping Action Team, BPAT, kasabay ng lingguhang flag raising ceremony ng city government. Maliban sa sertipiko ng pagkakilala, pinagkalooban din ng cash incentives ang nasabing barangay bilang reward. Umapila naman si City Mayor Pao Evangelista sa mga barangay ng lungsod na tularan ang ginawa ng Barangay Sibawan dahil ang pagsawata ng krimen ay hindi lang responsibilidad ng mga otoridad, bagkus ng lahat ng Kidapawenyos. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Lawrence June Madilozo ng City Information Office. Cash incentive mula Kidapawan City LGU, ibinili ng kambing ng Barangay Sibawan Council para sa kabarangay nila na ninakawan ng alaga. Narito ang report mula kay Jalaika Gadensyal. Pinatunayan ng mga opisyal at mga residente ng Barangay Sibawan, Kidapawan City na buhay ang malasakit at ang serbisyo publiko para sa kapakanan ng mga mamamayan sa barangay. Nitong Lunes, November 10, 2025, mismong si Barangay Chairperson Roger A. Toledo ang bumili ng mga kambing upang ibigay sa kabarangay nito na ninakawan ng mga hayop kamakailan. Wala namang mapagsidla ng tuwa si Roel Fernandez, ang biktima na ninakawan ng mga alagang kambing habang tinatanggap ang mga hayop mula sa kanilang opisyal. Ang ginamit ni Chairperson Toledo ay pabuya ng City Government of Kidapawan sa Barangay Sibawan at sa mga Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT na nakahuli sa magnanakaw. Bagaman at nahuli ang suspect, hindi na naibalik pa ang mga ninakaw na alaga ni Fernandez dahil naibenta na umano ito. Pero sa halip na pagkahatian o kaya ay gamitin ang perang pabuya mula sa lokal na pamahalaan ng Kidapawan, mas pinili ni Chairperson Toledo at ng mga BPATs na gamitin na lamang ang pera para maibalik ang mga alagang kambing ni Fernandez. Mismong si Mayor Pao Evangelista ang nag-abot ng sertipiko ng pagkilala at cash incentives sa Barangay Council ng Sibawan sa isinagawang flag raising ceremony nitong Lunes. Pinuri ng alkalde ang maagap na aksyon ng mga BPATs at ng mga opisyal ng Sibawan sa pagpapatupad ng katahimikan at kaayusan sa kanilang lugar. Hinimok ni Mayor Pao ang iba pang mga barangay na gayahin ang ginawa ng Barangay Sibawan dahil ang kapayapaan at katahimikan ay nagsisimula sa pagtutulungan ng mga residente at opisyal ng bawat lugar. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Jalaika Kate ng City Information Office. Karagdagang mga upuan ipinamahagi ng Kidapawan City LGU sa mga pampublikong paaralan. Narito ang report mula kay Limuel Macatol. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan na ang buwis na ibinabayad ng mga negosyante at ng may-ari ng real properties sa lungsod ay napupunta sa mas higit na nangangailangan lalo na sa edukasyon. Katunayan niyan, inanunsyo ni Mayor Pao Evangelista ang paghahatid sa mga pampublikong paaralan
sa elementarya at sekundarya ng nasa 1,600 na piraso ng armchairs noong November 11, 2025. Simula nang maglaan ng pundo ang LGU Kidapawan, nabawasan ng 70% ang kakulangan ng mga upuan sa pampublikong paaralan sa lungsod. Tiwala ang alkalde na ang natitirang 30% kulang pa ay matutugunan sa mga susunod na taon. Dito lang nakarang buwan ng Oktubre, nasa 1,700 na mga armchair ang naipamahagi na sa may 38 na mga pampublikong paaralan sa Kidapawan. Patunay na ang bawat sentimo mula sa buwis ng Kidapawenyo ay may halaga at nakikinabangan ng mga learners, maaari ring maging susunod na mga leader ng lungsod. Para sa Leeds Gulundi ang Kidapawan Report, ako si Limuel Macatol ng City Information Office. Sobrang nakaka-overwhelm, John, no? Leo, Zel, o Jelay, kaning tabang naghihatod sa ato ang mga kaigsuunan para sa ato ang mga kaigsuunan po din sa Baybaraa, sa may Cebu. Can you imagine? Ikan sa City Mayor's Office, gibali ni Mayor dito sa may City Convention Hall. O niya karon dito sa City Gymnasium, kaya tungod we've never expected ang ingon-ani kadaghan nga donations nga atong madawatan. Yes. Kung wala ni mo na-expect, Von, kung unsa kadaghan ang naghatag, mas wala nato na-expect kung unsa sila kapaspas mitubag sa atong panawagan nga magpadala og used clothings and beddings para sa atong mga kaigsuunan nga apektado. Actually, gikan pa ni sa Lindol, hantod sa Bagyo, diha sa Cebu City. And then nakakatuwa rin po, no? Kasi hindi lang taga Kidapawan yung nagbigay ng tulong, kundi pati rin yung mga kalapit na mga bayan, kagaya ng Pigkawayan, Kabakan, Makilala at iba po. And hindi lang po mga damit ang binibigay nila, kundi pati mga bigas, mga laruan, at saka mga hygiene kits po. Yes, hindi lang din na damit o pagkain, kundi may mga gamot din na binibigay yung mga Kidapawenyo. Kaya taga Cebu, hintayin nyo at parating ng tulong mula sa local government ng Kidapawan. By the way, ngayon pala yung huling araw ng pag-donate po o tatanggapin namin or ng City LGU ang inyong mga donation. So we still have a number of hours, ano, pwede nyo pong ihatid sa may City Gymnasium. And speaking of days, ilang araw na halang kami. 41 days na lang, Pasko na! Kung mapapansin natin, no, Von, ang harap ng City Hall and also sa ating mga national highway, nagsisimula na po and actually malapit nang matapos ang mga Christmas decorations natin dito sa syudad. Not to mention, nandito nga sa mismong likod natin, ano, ang decoration sa may City Hall lobby. But anyways, mga kapatid, ano, mga kaibigan, at yan na nga ang nakalap natin mga balita para sa linggong ito. Sa ngalan ni City Mayor Atty. Jose Paulo Evangelista, City Information Officer William Pagbanwa at ating kasama sa likod ng kamera, Lawrence June Madeloso. Ako si Von Plaquerera. At ako si Rizel Villote. At ako naman si Jelay Kagit Ganansyal. At ako naman, si Leo Umban. At ito ang CIO News!